Hello there listeners! Ako nga pala si Desiree Latifilon at excited ako kasi first time kong gumawa ng ganitong podcast at I'm looking forward na mas mapag-usapan pa natin kung bakit nga ba mahalagang pagtuunan ng pansin ang karapatang kababaihan. Siyempre, hindi lang noon kundi pati ngayon. Focus natin ngayon ay ang nobela ni Luwalhati Bautista na pinamagatang Dekada 70 na kung saan ito ay isang aktang tumatalakay hindi lang sa martial law at politika kundi lalo sa karanasan ng mga kababaihan sa panahong iyon. Sa dekada 70 ay pinakita ni Luwalhati Bautista ang kwento ni Amanda Bartolome, isang ina at asawa na tila nakulong sa tradisyonal na papel ng babae sa lipunan. Simula parang wala siyang sariling tinig. Siya ang nag-aalaga ng bahay, sumusunod sa asawa niyang si Julian at nakikita lang ang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Pero habang lumalala ang sitwasyon sa bansa sa ilalim ng martial law, unti-unti ring nagbabago si Amanda. Nakikita niya ang mga anak niya na may kanya-kanyang laban, lalo na si Jules na sumali sa kilusang aktivista. Dahil dito, nagsimulang magising ang damdamin niya. Bakit parang mga lalaki lang ang may puwang sa lipunan para lumaban at magdesisyon? Bakit siya? Bilang babae ba ay laging tahimik at nakatali sa inasahan ng lipunan? Unti-unting natutuhan ni Amanda na hindi lang siya asawa o ina. Isa rin siyang individual na may boses, may karapatang magpahayag ng saloobin at may kakayahang pumili ng lantas niya. Naramdaman niya ang bigat ng pagiging babae sa isang panahong mahigpit at mapang-api. Pero natutuhan din niyang bumangon at magsilita para sa sarili. Sa dulo ay pinakita ng kwento na ang laban para sa kalayaan ay hindi lang laban ng kabataan o ng mga aktivista, kundi pati na rin ang mga kababaihan. Ang boses ni Amanda ay naging simbolo na ang babae ay may karapatan ding makisangkot at lumaban at maging bahagi ng pagbabago ng lipunan. Alright, so natutukan natin ang karapatan ng kababaihan kung paano ipinapakita sa kwento ni Amanda Bartolome ang kahirapang naranasan ng mga babae noon at bakit hanggang ngayon ay napakalaga pa rin ng mensaheng ito. Kaya perfect choice din siya for me kasi kahit kwento man siya noong 1970s, ramdam mo pa rin na hindi out of date yung struggles, diba? Kasi hanggang ngayon, mayroon pa rin mga babae ang nakakaranas ng ganitong issue. Yung hindi pinapakinggan, hindi nabibigyan ng equal chance o minsan tinitake for granted lang sila. Kaya naman sana marami pang kabataan ang makabasa ng dekada 70 para ma-appreciate nila yung ganitong klase ng panitikan na siyang maging pwedeng instrumento para ipaglaban nila ang karapatan ng kababaihan. Ayun, sana'y magustuhan nga ang podcast natin ngayon. Hanggang sa muli at huwag kalimutan, ang karapatan ng kababaihan ay karapatan ng lahat.